Naku po mga kababayan, AFP, PNP at PCG nagsanib puwersa na dahil maugong daw ang mga bali-balitang destabilisasyon mga kababayan. Kaya ito'y naghahanda na sila mga kababayan. Itong AFP, PNP at PCG mga kababayan. Lalo na't darating ang November 30 na rally ngayong darating na linggo. Sa linggo na mga kababayan. So, mukhang handa na pinaghahandaan na mga kababayan. At ayon din sa mga balita, 2,000 pulis mula sa probinsya ipapadala dito sa NCR dahil sa darating daw na rally sa November 30. Halaka mga kababayan. Ano kaya ang mangyayari sa November 30? Mag-comment kayo mga kababayan kung ano yung pahayag nyo dito sa magaganap. Dahil maugong may mga sabi-sabi na baka yung mga ibang grupo daw ay sasama dito at manggulo. Halaka. Ito yung nakakatakot, baka mamaya may dalang mga kung ano-ano mga kababayan at magkaroon ng mga kaguluhan. Ito talaga ang nakakatakot na mangyari sa darating na November 30, katulad ng nangyari noong September 21 na nagkagulo po sa Mindiola sa harap ng gate ng Malacanang at muntik na hoong mapasok ang Malacanang mga kababayan. So panoorin natin itong pahayag po ng AFP, PNP at PCG at bakit sila nagsanib puwersa. So ito na, panoorin nyo. Every discussion, every scenario, and every decision point, one message was made clear. When we stand together, the nation is stronger. Sa kabila ng ingay ng politika at usaping destabilisasyon, patuloy ang pagtutulungan ng Armed Forces of the Philippines, Philippine National Police at Philippine Coast Guard upang palakasin ang ugnayan, koordinasyon at kanilang pagiging handa sa mga banta na kinakaharap ng bansa upang matiyak ang epektibong pagtugon sa mga krisis, kalamidad at konflik. Mahalaga ang sapat na paghahanda at maayos na koordinasyon. Let us remember why we are here. Because in moments of crisis, our people expects us to rise as one. Because in times of danger, they look to us for protection, order, and hope. And because in defending this nation, its land, its seas, and its future, we are strongest when we move with one mission, one direction, and one resolve. This is the spirit of our service. This is the power of our partnerships. And this is what it means to secure the Filipino nation together. Ngayong araw, formal na nagtapos ang kauna-unahang interagency exercise na nakatuon sa interoperability, pagkakaisa at paghahanda ng mga ahensya. Isinagawa ang pagsasanay sa ilalim ng Joint AFP, PNP, PCG Education, Training at Doctrine Cell. Dati nang sumasali ang PCG at PNP sa mga pagsasanay ng AFP, tulad ng Ajex Dagitpa at Balikatan. Pero ito ang unang pagkakataon na pantay-pantay ang lahat ng pagpaplano at pagbuo ng mga estratehiya. So this exercise was conceptualized for a strategic but straightforward purpose to bring our institutions into a common operational framework where we think together, plan together, and ultimately act together. In a security environment that grows more complex by the day, whether in internal security, maritime defense, or multi-domain challenges, no single agency can carry the burden alone. Ngayong taon, tabletop exercise ang sentro ng aktibidad kung saan sinuri ang command and control systems, intelligence sharing, rapid deployment at joint information operations.
Ayon kay General Browner, simula pa lamang ito ng mas malalaking pagsasanay sa mga susunod na taon. Inaasahang mas palalawakin ang partisipasyon ng bawat unit mula sa tabletop exercise hanggang sa command post exercise hanggang field training exercise. So as we expand to unit level and regional level participation, our coordination will only deepen. Our strategic preparedness will not only sharpen, our collective readiness to confront threats, foreign or domestic, will only grow stronger. Hindi rin iniaalis ng AFP na isama sa mga susunod na taon sa kanilang pagsasanay ang mga banta sa seguridad sa mga nangyayaring kaliwat Yan mga kababayan, no? ng kilos protesta ngayon sa bansa. Yan. Grabe yung harang, no? Diba? Yan. When we look at security challenge, So, ano talaga ito mga kababayan? So, mukhang pati ang Malacanang ay naalarma na. Kasi, grabe yung nangyayaring kaguluhan, no? Kasalanan din nila mga kababayan. Kasi grabe yung corruption na nangyayari ngayon sa ating bansa. Pati yung ekonomiya ay bumabagsak. Pati yung peso natin. Parang wala ng value. Ang stock market ay bagsak din. Pati mga investor ay nagsisialisan ng kawalang tiwala dahil nga po sa nangyayaring korupsyon dito sa Pilipinas. Ito yung nangyayari ngayon. Kaya siguro kung walang mga corruption nangyayari sa Pilipinas, wala namang ganito mga kababayan eh. Nangyari lang talaga ito sa panahon ni PBBM eh. Grabe, halos sa isang buwan hindi nawawala ng rally. At matinding rally, no, talagang malawakan ang ginagawa ng mga kababayan, ng mga iba't ibang grupo, iba't ibang relihiyon ay nagsasagawa ng malawakang rally para manawagan ng transparency at accountability sa nangyayaring korupsyon dito sa Pilipinas, lalo na po sa kanilang iniimbestigahan na flood control anomaly na tila ang nakukulong ay mga maliliit lang na isda. Yung mga malalaki ay nakakawala pa rin at gala pa rin mga kababayan, hindi man lang iniimbestigahan. Ito yung talagang nakakagalit. Kahit kayo siguro nanonood ay nagagalit na rin sa mga nangyayari ngayon dito sa atin, sa bansa natin. Talagang di natin alam kung may mangyayaring maganda sa gobyernong ito dahil ang daming lumalabas na mga ebidensya, lalo na sa mga isinisiwalat din ng mga kaalyado din dati ni Pangulong Bongbong Marcos, katulad ni Saldico. Talagang, di ba? At pati na rin itong kanyang kapatid na si Senator Amy, di ba mga kababayan? Kaya very alarming itong mga nangyayari sa ating bansa. So mag-comment kayo mga kababayan kung ano masasabi nyo dito. siyempre hindi natin maalis na kasama yon. But it is not geared towards that solely. Because yung interagency exercise, it involves long planning, long concept development. So it was formulated way ahead. Wala pa yung mga developments ngayon, wala pa yung security, yung mga mass demonstrations ngayon that we are witnessing. Wala yung sa considerations namin before. Samantala, ayon sa Philippine Coast Guard, magde-deploy sila ng mga K9, medical personnel at water assets sa paligid ng Malacanang at Manila Bay sa darating na linggo. Nako, 'di ba? Mga kababayan, talagang talaga alarming na alarma na din tong Malacanang kasi 'di ba nagpadala na itong AFP at PNP ng mga K9. Baka mamaya biglang 'di ba katulad nung panahon ni Marcos Sr. Nung sa Mindiola din ata yun, may nagpasabog ng bomba. Kaya 'di ba mga kababayan, talagang alarming yung mga panahon na yun. Balita yun
nung time na yun mga kababayan, talagang nung panahon na yun na si Marcos Sr. ay gusto na rin patalsikin, no, ng taong bayan nung panahon na yun mga kababayan. Bilang suporta sa ipatutupad na seguridad sa Maynila sa isasagawang malawakang kilos protesta kontra korupsyon. Magde-deploy sila ng nasa 500 PCG personnel at kabilang sa kanilang babantayan ang area ng Malacanang. Sabi pa ng PCG, mayroon na rin silang contingency plan kapag mayroong manggugulo. Yes, kasama po yan sa preparations po natin. We are thinking yung mga possible scenarios and we are in coordination with the Philippine National Police aside of providing as additional personnel po natin yung mga possible actions and response po sa mga posibleng scenario. So we are also taking consideration of that. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. So ayun mga kababayan, mag-comment po kayo kung ano masasabi nyo dito. So talagang pinaghahandaan ang mangyayaring rally ngayong November 30 kasi malawakan din to eh. Mayroon sa Luneta, mayroon din po sa EDSA. So abangan natin mga kababayan kung anong mangyayaring kaganapan sa darating na linggo. So mag-comment kayo, mag-like at mag-subscribe, at sa mga bagong pasok dyan, pa-subscribe po ng ating channel. Maraming salamat po mga kababayan.